Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Sebio at ang bertud ng gawi-gawin. Ika-6 na tagpo. Pakinggan natin. Agad na kumulo ang dugo ni Mang Sebio nang marating ang mansyon ng lider ng angkan ng Mantahungal. Pinagtinginan pa siya ng mga kalalakihan nagkakalat sa paligid. Agad pa itong nagtipon at sinubukang hulaan ang kanyang pakay. Sino ka? Anong kailangan mo sa lugar na ito? Sino yan? Ba't naririto yan? Anong kailangan niya dito? Hindi sumagot si Mang Sebio. Sa halip ay binilang sa tingin ang mga kalalakihang kaharap. Sa bilang niya, humigit kumulang ay nasa 59. Humakbang si Mang Sebio upang pumasok ng mansyon. Subalit agad ding napatigil matapos makitang humarang ang mga kalalakihan. Lakas ng loob mong pumunta sa bahay na ito. Baguhan ka lang ba? At wala kang alam sa kwento sa lugar na ito. Tinitigan lamang ni Mang Sebio ang lalaking nagsalita. Kung sasagutin man niya ang tanong nito, kulang ang 1 oras upang ikwento lahat-lahat. Ngunit sa madaling salita, ang bayan na ito ay tila ba isinumpa hanggang sa pinamumugaran na ng iba't ibang nilalang at maging ang angkan na naghahari-harian at ang angkan na naghahari-harian ay ang angkan ng Mantahungal. Noon pa man, wala nang taong naglakas loob na gumawi sa lugar na ito. Magmula nung walang nakakabalik sa mga nagpunta at nagkamaling sumadya. Kung iniisip mong nakakapasok ka sa mansyon na yan, nagkakamali ka. Mali ka dyan, pare. Dagdag pa ng lalaki at itinulak-tulak pa si Mang Sebio. Pinagtawanan siya ng mga ito at kung ano-ano pang pangalan ang itinawag sa kanya. Tahimik lamang ding nakinig si Mang Sebio at inantay kung kailan sila matatahimik. Ngunit wala yatang balak na magtikom ng bibig. Nang mapaangat ang tingin ni Mang Sebio sa pinakahuling palapag ng mansyon, kita niya ang mga nilalang na nag-uusap. At nang mahagip ng kanyang paningin ang binata na hawak-hawak ng isa sa kanila, hindi na napigilan ni Mang Sebio ang sarili. Ang mga kalalakihang abala sa pagtawa sa kanya ay biglang natahimik matapos umihip ang may kalakasang hangin. At pagkatigil nun, ay nagkagutay-gutay na ang kanilang mga katawan. Walang ni isang natirang nakatayo. Lahat ay nakahandusay. Dumiretso na si Mang Sebio sa loob dahil wala nang sagabal. Dire-diretso na rin ang naging lakad niya dahil wala nang kahit na sino sa paligid. Maliban na lamang sa 2 nag-uusap sa itaas. Pagdating ni Mang Sebio sa pinto ng silid na kinalalagyan ng kanyang sadya, malinaw pa niyang naulinagan ang usapan ng mga ito. Huwag mo ako subukan. Hindi ko nasagutin ang nangyari sa angkan mo. Hindi kayo nagtanga-tangahan. Hindi sana kayo natugis ng gawi-gawi na yun.
Sige. Kung talagang ayaw mong tumulong sa amin, ihanda mo ng libingan mo. Isusuplong ka namin sa gawi-gawin. Damay na kung damay. At biglang itinulak ni Mang Sebio ang pinto na agad nang nawasak. Kamuntikan pang matamaan ang lalaking nasa loob sa pagtilapon ng pinto. Gulat na gulat naman ang mga nasa loob at may kasama pang babae. Hindi na rin maipinta ang mukha ng babae matapos makilala si Mang Sebio. Agad itong nanginig sa takot at hindi na halos makakilos sa kinatatayuan. Nang bumaba ang tingin ni Mang Sebio patungo sa binatang hawak-hawak ng babae, hindi na niya pinalampas ang buhay ng huli. Tama ng pagtatalo ninyo. Wala namang matitira sa inyo. Agad na sinakmal ni Mang Sebio ang may hawak sa binata at gamit ang kanang kamay, hinila ang ulo nito hanggang sa mahiwalay sa katawan. Hindi na nabigyan ng pagkakataon na mag-ibang anyo ang mga ito. Bumagsak na ito sa saig na wala ng kabuhay-buhay pa. Itinabi na lamang muna ni Mang Sebio ang walang malay na binata bago pinagbalingan ang iba pang naroroon. Napatay mo ang mahak, kaya wala nang rason pa para manatili ka rito sa pamamahay ko. Wika ng lalaki na naging alisto rin kung sakaling sumugod sa kanya si Mang Sebio. Dante. Asunsyon. Sambit ni Mang Sebio. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa gulat matapos bigkasin ni Mang Sebio ang kanyang pangalan. Hindi na rin mapakali ang lalaki kung kaya't napilitan itong magbagong anyo. Lumaki ng bahagya ang hubog nito. Nagsipaglakihan ang mga braso at kamay, maging ang mga binte, at nagmukhang sa isang toro. Nawasak pa ang pang-itaas na damit nito dahil sa paglakihan ng katawan. At may tumubo pang buntot sa likuran. At pinalot ng makakapal na maitim na balahibo ang kabuuan ng kanyang katawan. Nagtutulis ang mga kuko sa kamay at ang muka'y naging isang mukha ng toro. Nagsipaglabasan na rin ang naglalakihang pangil nito. Napangisi na lamang si Mang Sebio sa naging kilos ni Dante. Manang-mana ka sa mga ninuno mo, Dante. Masyado kang kabado. Saad ni Mang Sebio. At saka pinagtawanan si Dante. Tarantang-taranta kasi ito at dahan-dahang pumuslit patungong pinto. Ngunit bago pa man ito makalabas ng pinto, hinila na iyon ni Mang Sebio at hinawakan pa sa nguso at basta-basta na lamang ibinalibag. Hindi agad nakakilos si Dante. Napaubo na lamang ito at napadaing dahil sa natamo. Nagkaroon din ito ng malaking sugat sa ulo nang sumalpok sa sementadong sahig. Nang tumayo si Dante, muli na naman siyang napasubsob sa sahig matapos tadyakan ni Mang Sebio sa likuran. At maya-maya ay bigla na lamang napaubo at bumuluwak na ang dugo mula sa bibig. Ang mahak lang naman ang pakay mo. Hindi ba?
Bakit nadamay ako? Tanong ni Dante, na pilit nagsalita pa rin sa kabila ng pagbulwak ng dugo mula sa kanyang bibig. Hinawakan siya ni Mang Sebio sa leeg at saka iniangat. Sabi ko naman kanina, hindi ba? Wala akong ititira. Sagot ni Mang Sebio. At ibinalibag ito sa kabilang bahagi ng silid. At ibinalibag ito sa kabilang bahagi ng silid. Nanghihina na si Dante at gumagapang na lamang. Hindi na neto kaya pang tumayo dahil nabalian na ito ng tuhod mula kay Mang Sebio. Naging abala naman ang huli sa paghalungkat ng mga papeles sa aparador. Hinahanap ang mga kontrata ng kasosyo ni Dante sa negosyo nito sa Balay Gracia. Ang pamilihan na yun kasi ay meron pang ibang namumuno sa maliit na transaksyon at iyon ang gusto pang matunto ni Mang Sebio upang mahanap na ang pinakapunto ng misyon. Gimo, Kulangan, Densyo, Pirador, at Gastor Hilaya. Pagbasa ni Mang Sebio sa mga pangalan na nakasulat sa mga papeles. Saan ko sila matatagpuan? Napaangat ang tingin ni Dante kay Mang Sebio na nag-aantay ng kanyang sagot. Tinulungan muna ni Dante ang kanyang sarili na makatayo at saka sinagot ang katanungang iyon. Mga kilalang pangalan yan. Sa tingin mo ba, makakaya mo sila? Tanong ni Dante. Na agad ding napaayos nang tingnan ng masama ni Mang Sebio. Napasiksik na rin siya nang dahan-dahang lumapit sa kanya si Mang Sebio. Saan ko sila matatagpuan? Mariing tanong ni Mang Sebio. Nang wala pa ring balak na sumagot si Dante, sinakal ito ni Mang Sebio at pinilit na magsalita hanggang sa napilitan na nga. Sa bayan! Bayan! Bayan lang, Astupe! Naroon, sige mo! Sidensyo! Sa Isla Binglad naman, naroon si Gastor! Tumangutango si Mang Sebio at saka lalo pang hinigpitan ng pagkakasakal kay Dante hanggang sa maputol ang leeg nito. Nagtalsikan sa kanyang muka ang dugo nito at pasimpleng pinahid gamit ang telang nadampot sa gilid ng aparador. Pagkatapos ay kinarga na ang binata at saka nilisan ng lugar. Ronnie! Apo ko! Apo ko! Umaalingaw-ngaw ang boses at hagolgol ni Mang Sebio. Matapos, manumbalik na sa kanyang katawan si Mang Sebio pagka-uwi sa kanilang kubo. Nauwi man niya ang apo. Subalit, nananatili itong walang malay. At kung hanggang kailan, iyon ang labis na bumabagabag kay Mang Sebio. Kanya-kanya naman sa pagbuga ng hininga ang anim na gawi-gawin at paulit-ulit na humihingi ng kapatawaran kay Mang Sebio sa sinapit ng kanyang apo. Pumagitna ang napakahabang katahimikan. Subalit pumaibabaw naman ang hagolgol ni Mang Sebio. Ilang sandali pa, nagsalita ang magkambal na gawa at giwi. Patawad, Sebio, kung pati ang apo mo'y nadamay sa misyong ito. Ngunit hayaan mo kaming ibalik ang kanyang kamalayan. Sabayang wika ng dalawa.
Napaangat ang tingin ni Mang Sebio sa gawi-gawin at dali-daling inihiga sa mismong tapat neto ang walang malay niyang apo. Ilang sandali pa, sinimulan na ng kambal ang paggamot kay Ronnie. Gamit ang kanilang pambihirang kakayahan, unti-unting nanumbalik ang kamalayan ng apo ni Mang Sebio. Itinapat ng gawi-gawin ang magkabilang palad sa mismong dibdib ni Ronnie. May lumabas na berdeng ilaw mula sa mga palad nito na tila kuryenteng yumapos sa kabuuan ng huli. Nanatili sa ganong posisyon. Halos 10 minuto ang itinagal. At nagkaroon na ng senyalis ng buhay si Ronnie. Labis na ikinagalak ito ni Mang Sebio. At ilang sandali pa'y naramdaman na nga niya ang pulso at paghinga ng kanyang apo. Ronnie, salamat naman sa Diyos. At buhay ka! Buhay ka, apo ko! Naluluhang bulalas ni Mang Sebio. Sabay akap dito. Ngunit hindi pa nagmulat si Ronnie dahil hindi pa papayagan ng gawi-gawin na magising ito. At baka malaman ng kasunduan sa pagitan nila at ng kanyang lolo. Naunawaan naman yun ni Mang Sebio. Nagpasalamat din naman siya sa gawi-gawin sa ginawang pagtulong kay Ronnie. Hinayaan niya muna itong makapagpahinga at maituloy ang kanilang misyon nung gabing yun. Sa pinakamataas na bundok ng sitio, nakatayo si Mang Sebio at gawi-gawin. Mula aroon ay tanaw nila ang bayan ng Astope, kung saan matatagpuan sina Dencio Perador at Gimo Kulangan. Mga pangalang susunod nilang hahanapin. Namayani pa ang mahabang katahimikan sa pagitan ng dalawa at hindi nagtagal. Nagsalita si Gawin. Sebio, handa ka na ba? Isang malalim na hininga ang nahugot ni Mang Sebio. Kahit na hindi siya ang lalaban sa mga nakatadhanang kalaban ng misyong ito, nakakaramdam pa rin siya ng matinding kaba at matinding takot. Nang mapansin ng gawi-gawi ng kanyang nararamdaman, tinapik siya nito sa balikat at siniguradong poprotektahan ano man ang mangyari. Hindi ka namin pababayaan, Sebio. Saad pa ni Gawin? Kaunti na lang. Matatapos na ang misyong ito. Muling napahugot ng hininga si Mang Sebio at tinanguan ng gawi-gawin bilang sagot niya na siya'y handa na. Sa pagkakataong ito, si Guigo ang muling sasanib sa kanyang katawan. Subalit bago pa man makasanib si Guigo, umalingaw-ngaw na sa buong dako ang hiyaw ng mga babae. Pareho pa silang napatingin sa direksyong pinagmulan nito. At gamit ang kapangyarihan nila na kayang makita ang kahit sa pinakamalayong distansya. Tanaw ng gawi-gawin ang kababaihang pinagtutulungan ng mga kalalakihan. Mga kalalakihang aswang. Saka na muna ang Astope. May kailangan pa tayong iligpit dito sa malapit. Saad ni Gawin. At salip na si Guig. Ang gawi-gawin na babae ang sumanib kay Mang Sebio. Si Guiwa. At muli ay naghubog babae si Mang Sebio at handa ng akitin ng mga kalabang aswang. Sayaw, Celia! Sayaw!
Sa bayang bigkas ng mga kalalakihan na pilit pinapasayaw ang grupo ng mga kababaihan. Sa tansya ni Mang Sebio, nasa edad 18 hanggang 19 ang mga kababaihan na aaabot din sa 10 bilang. Ang mga kalalakihan naman na nasa kanilang anyong tao pa ay aabot sa mahigit 10 katao. At ang kanilang edad ay mula 30 hanggang 40 taong gulang. Nasa kalagitnaan sila ng kagubatan. Halos sa paanan ng bundok. Tila nagsasaya ang mga lalaki habang ginagawa ang pulutan ng mga kababaihan. Ano ba? Sabing sumayaw kayo eh! Asik ng isang lalaki na hinubad pa ang sinturon at inihampas sa mga babaeng naiiyak na lamang. Sayaw na! Sige na! Wika pa nila. At dahan-dahan na sa paggalaw ang mga kababaihan sa takot na muling makatikim ng hagupit ng sinturon. Habang nagkakasiyahan ng mga yan, tahimik lamang si Mang Sebio na nakakubli sa itaas ng puno. Nakamasid ito at nag-aantay lamang ng tiyempo upang isa-isang iligpit ang mga aswang. Tama na ho. Tama na po. Maawa po kayo. Pagmamakaawa ng isang babae na napapalood na matapos mahampas ng paulit-ulit ng sinturon. Sa halip na tumigil, sige lang sa paghampas ang lalaki hanggang sa humandusay na lamang ang babae dahil hindi na makayanan pa ang sakit ng katawan. Nang makita ito ng ibang kababaihan, labis-labis na ang kanilang takot. At wala nang nagawa pa kung hindi sumunod na lamang sa kagustuhan ng mga lalaki sa takot na matulad sa kasama nila. Nang akmang hahampasin muli ang babae, sumipol si Mang Sebio at sa isang kurap lamang, naglaho na parang bula ang mga babae. Nagtatakang natigilan naman ang mga kalalakihan at napapatanong sa kanika nilang sarili kung anong naganap. Nasaan yun? Anak nang... Nasaan sila? Nasaan na? Pamali ko. Nasaan nga ba? Intik ka na. Hanapin niyo sila. Nagkakagulo na ang mga kalalakihang aswang at kanya-kanya na sa pagkilos upang hanapin ang mga nawawalang babae. Ngunit bago pa man sila makalayo, napukaw na ni Mang Sebio ang kanilang atensyon. Hahanapin niyo pa ba sila? Narito naman ako. Mapang-akit na saad ni Mang Sebio sa katauhan ng babaeng gawi-gawi. Halos lumuwa ang mga mata nila dahil sa nakita, sapagkat ibinalandra ang kagandahang katawan sa mga kalalakihan. Hindi rin naman kasi maipagkakaila ang taglay na ganda ng gawi-gawin na si Gwiwa. Malalagkit na tingin, natatakam, habang napapasinghap pa ang mga ito, lalo na nang tanggalin ni Mang Sebio nang paisa-isa ang saplot. Naglalaway na sila at nag-uunan sa paglapit. Ngunit bago pa man sila makalapit ng husto, bigla silang nanigas na parang sa bato. Napangisi naman si Mang Sebio. Sabay salita. Kahit kailan, napakadali ninyong utuin.
Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre, Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan, Happy Fiesta po dyan sa mga taga Kalinog, Iloilo. Happy Fiesta. Ang pagbating ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Happy Fiesta po sa inyo. Happy shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout din po sa Marcos family sa Antipolo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Shoutout sa iyo, boss. Pastilan Gaming. Shoutout sa iyo, boss. At kay Ma'am Cyril Alontaga. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Benji Cayetano. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Boss Baby Langka. Diyan po sa may Israel. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout po. Ganun din po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Ingat din po kayo dyan sa Israel. At ganun din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm. Diyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Happy birthday din po kay John Ol Harm. Happy 90th birthday on December 4. Happy birthday po sa inyo. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Christy Harm. Shoutout po. Shoutout din po sa mga kids po ni Boss Leonsky na sina Leonie at James Clian. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Milania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapid dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs siya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dimples Yumi. Boss. Shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian. Shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaywa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May type po kayo, bisita na sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo.
Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Bo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carrillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.